Solid ang naging laro ni Kai Sotto laban sa mga players na sobrang physical maglaro at dala nila ang physicality ng NBA at Italy at iba pang international leagues dahil dito sila nasanay at nagtagal nga rin na naglaro. Kaya naman pang international ang level na nakalaban ni Kai Sotto pagdating sa loob ng paint at sa pisikalan. Base nga sa performance ay nakita naman natin na hindi basta-basta umaatras si Kaiju sa hamon ng mga players na physical ang laruan. Pinisikal si Kaiju, baliyahan talaga sa ilalim, hawakan, konting wrestling, kapit sa kamay ni Kaiju pero matibay rin si Kai Sotto. Nagkaroon pa rin ng double-digit scoring, 13 points, 66.7 shooting percentage at mataas nga rin ito. Madalas rin sa free throw line si Kai Sotto, dala na rin na palagi itong fina-foul ng kanyang defender. Dalawang solid blocks pa ang nagawa niya at yung isa pinalipad talaga ang bola, harapan na binutata ang import, pahiya ang international level na player at tangki nga rin ang katawan ng player na ito. Malatanasis Antetokounmpo ang galawan. Kai Sotto pa rin ang top 2 rebounder ng Yokohama sa larong ito at sa kanya talaga nakatutok ang box out, screen out at pag-ipit sa kanya sa loob ng paint kasi si Kai Sotto ang pinakamalaki sa team ng Yokohama at dahil dito ay nagkakaroon naman ang kanyang kakampi ng espasyo para sa opensa at rebound. Kita naman sa laro, iba ang level ng pisikalan sa larong ito pero nakaya ni Kai Sotto. 13 points, 2 blocks, 6 rebounds ang kanyang nagawa. Hindi nakasali sa rebound ang mga tapik niya sa bola na napupunta sa kanyang kakampi at hustle pa rin ni Kaiju sa loob ng paint ang isa sa nakakatulong para makuha ng Yokohama ang mga rebound. Nakakaya ni Kai Sotto ang physical level ng mga NBA players at international players na nakakalaban niya sa Japan B1 B-League at hindi nga lang iisa ang nakakalaban niya sa loob ng paint kung hindi ay dalawang import. Idagdag pa natin ang malalaking locals ng Japan. Narito ang isang magandang review natin sa pisikalan at hustle ni Kai Sotto sa loob ng paint laban sa mga imports ng Nagasaki. Unang play natin, Kai Sotto na naman ang nakakuha ng jump ball. Sa Yokohama ang unang opensa pero hindi biro ang kalaban ni Kai dito. Kitang-kita tinapatan si Kai Sotto sa ere. Tinignan natin ang record ni Jeremy Evans at nakita natin na isa itong NBA Slam Dunk champion. Naglaro sa NBA, Paris at iba pang high-level leagues. Physical talaga ang style ni Evans at offensive player type ito. Madalas malaki ang nagagawa sa opensa pero nalimitahan ni Kai Sotto sa 7 points lamang sa 22 minutes playing time habang si Kai 13 points sa 20 minutes playing time. Yung haba ng experience at yung maturity ng laro na kay Evans na bilang isang veteran kaya talagang hirap rin si Kai laban sa player na ito kasama ni Perkins. Double bigatin ang nakalaban ni Kai sa loob ng paint at high level competition ang naranasan ni Kai dito. Parang NBA Summer League ang level at gusto natin ito para kay Kai Sotto para mas lalo pa siyang magsipag habang papalapit nga rin ang NBA Summer League. Panalo nga si Kai sa jump ball laban sa NBA Slam Dunk champion at ang sumunod na play natin, Kai Sotto na naman at Evans baliyahan sa loob ng paint, pisikalan. Kai Sotto nagmintis, nakuha ang offensive rebound, angat ulit, pasok ang tira. Hindi biro yung physical defense ni Evans pero isa ito sa senyales na gumaganda ang laro ni Kai sa loob ng paint dahil nakakaya niyang makipagpisikalan sa mga players na mama ang galawan at malalim ang experience sa high level competition ng basketball. Sumunod na play natin, Kai Sotto assist, maganda ang teamwork na ipinakita ng Yokohama sa play na ito. Dito nahulog na lamang na parang mansanas ang bola sa kamay ni Kai Sotto, rebound para sa kanya at ito ang nagagawa ng magandang pagpwesto para makakuha ng rebound. Dito naman binalik lang ni Kai kung ano ang ginagawa sa kanya, hawak ng konti sa jersey, may box out, rebound na naman para sa team ng Yokohama at kay Kai Sotto. Kung sa malinis na laro, walang gulangan ay imposible talaga na matalo. Si Kai sa loob ng paint, mapa-opensa man yan o depensa at pagkuha ng mga rebound at nakita rin natin halos 70% sa gulangan moves sa laro ay hindi tinatawagan ng referee kaya napapatawa na lamang si Kai Sotto sa larong ito at kung siya naman ang gumaganti sa gulangan ay panay naman ang tawag sa kanya ng referee. Punto lang ni Kai bakit yung ka-matchup niya hindi tinatawagan habang siya ay panay ang tawag ng foul sa kanya sa game na ito. At kahit na ganun pa man, Kai Sotto maganda pa rin ang naging laro. Dito kung hindi pa tinawagan na foul ito at traveling ang tawag kay Kai Sotto ay masyado nang halata ang referee. Buti na lang foul ang nakita, talagang nakahawak ang defender kay Kai Sotto, NBA Slam Dunk champion. Hindi kinaya ang lakas ni Kai sa play na ito kaya naman muntikan na nga niyang i-take down si Kai ala wrestling na galawan. Sabi pa nga ng commentator pwedeng mauwi ang foul na ito sa unsportsman na klase ng foul kasi hindi na bola ang target at talagang hindi basketball defense ang ginawa kay Kai Sotto, takedowns. Sa rugby pwede pa. Dito naman walang nagawa si Perkins sa laki ni Kai Sotto, napatingala na lang ito, malaking mama nasa taas, lakas pa ng pagkakasalpak sa harapan ni Perkins. Ito yung mga pagkakataon
Soto na hindi nagugustuhan ni Kai ang tawag sa kanya dahil ang ginagawa niya ay katulad lang ng gulang na ginagawa sa kanya at binabalik nga lang niya ito sa kanyang ka-matchup. Asal ni Kai Soto laban naman kay Evans sa rebound ang nangibabaw dito. Ito yung mga topic na sinasabi natin hassle ni Kaiju na hindi kasama sa kanyang rebound stats dahil wala siyang full control sa bola, at maganda pa rin ito dahil natatapik niya ang bola papunta sa direksyon ng kanyang mga kakampi. Still naman ang nagawa ni Kai dito na convert ng Yokohama sa puntos. Kapag walang Kai Soto sa loob ng paint, nawawala ang pressure sa depensa, mas nagiging komportable ang kanilang kalaban sa pag-atake. Papalapit sa basket at ito ang epekto ng walang Kai Soto sa depensa sa shaded area. Dito naman ginawang hawakan sa jeep ang kamay ni Kai. Todo kapit ang defender pero buti na lang. Maganda pa rin ang balanse, nagawang maipasok ang kanyang tira, may kasama pang foul para sa 3-point play. Free throw ni Kai Soto, pumasok, 3-point play kanyang nakumpleto sa eksenang ito. Foul na naman ang ibinigay kay Kai dito at madalas nga rin ang pagsabit sa kanya ng kanyang mga defender at isa ito sa nagpapatunay na nahihirapan sila sa opensa ni Kai Soto, kaya kahit foul defense binibigay nila kay Kai Soto para ma-challenge nila ito sa free throw line kaysa sa easy 2 points ang kanyang magawa. Free throws naman ni Kai Soto kanyang naipasok. Sa sumunod na eksena, Kai Soto na naman sa depensa, nagtulungan sila ng kanyang kakampi. Good defense para sa team ng Yokohama. Dito naman, career-ending block ang binigay ni Kai Soto. Bihira kang makakita ng ganitong kasolid na block harapan sa mukha ng kalaban. Mga fans napawaw sa ginawa ni Kai. Maging commentator alam na high-level defense ang pinakita ni Kai sa play na ito. Pagkatapos ng pagkakabutatan ni Kai Soto kay Perkins ay dinakdakan na naman niya ito ng harapan. Kai Soto kayang-kaya ang international level at pisikalan. Foul na naman ang binigay kay Kai Soto sa play na ito at mahirap talaga na mapigilan si Kai sa loob ng paint at kailangan nakapitan at gulangan ng kanyang defender itong si Kai para lamang malimitahan nila ito sa kanyang opensa, depensa at pagkuha ng mga rebound. Free throws ni Kai Soto kanya na namang naipasok. Kitang-kita sa mga play na kapag merong isang Kai Soto, kahit malatangki pa ang build o kung hindi naman kaya ay NBA Slam Dunk champion pa ang atake sa kanyang depensa, ay nahihirapan sila sa depensa ni Kai Soto.